Hello guys, this is my 4th day of training. So medyo maaga si Akla. Ayan, so wala pa akong kasama. Sana may sumama sa akin dito na hindi dumadaan sa pintuan. Char! Gago! Kayo guys, papasok ba kayo dito na walang kasama? Kayo pa lang. It's, anong oras na ba? It's 9:45 a.m. So, gala-gala muna si Bakla or ikot-ikot lang dito sa loob ng training room. Iikutin ko kayo. So, ito yung bulletin board nila ng training room. Ayan. So, may mga don'ts and do's dito. Ayan yung mga reminders. Ayan, permit kasama. Then also, the fire extinguisher is the most important thing here sa mga buildings. Dapat every building is meron siyang mga fire extinguisher. Tsaka meron siyang classification ng extinguisher. Halimbawa, dito mga solid na ito is solid siya. So, kailangan yung yung pang solid din na fire extinguisher. Ayan, pwede siya water, ayan, foam or mga ganyan. So, pag solid na So, wala pa akong kasama. Ayan, so bakante pa lahat ng upuan. And dito din is yung general arrangement plan. Ayan, general arrangement plan ng barko. Ayan, sample siya guys. So, meron ng klase dun sa kabila, kaya medyo hinahina yung ating pagsasalita para hindi ma-disturb yung Pero close naman sila dun. Close yung kanilang pintuan and parang kasi nga ang wood lang to, kaya maririnig. So, kaya dahan-dahan. And dito naman is the next is the damage control plan button. Ayan, so iba-iba yan guys, ewan ko kung sinong nakakaintindi. So meron naman dito mga legend or mga marks para maintindihan. Ayan yung mga kailangan mong intindihin pag nasa barko ka na. So hindi naman lahat kailangan intindihin. So kailangan may idea ka lang kahit paano. Ayan, effective communication system for total control. Ayan, pag sa barko kasi may mga zone yan. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5. Ayan, tapos dapat alam mo kapag nasa barko ka na, alam mo kung anong zone ka naka-cabin or nag-stay. Kasi bawat crew merong cabin. So, alam mo dapat kung anong zone ka, anong room, anong floor, mga ganyan. So, kailangan mo alamin yan guys para pag in times of emergency. So, pag tumawag ka sa bridge or sa emergency hotline, alam mo kung ano sasabihin mo, kung saan ang location mo, kung saan ang may sunog na location. Okay? Para ma-inform mo sila ng clearly at saka exact location or exact information na ibibigay mo, okay? So, ganun yan siya. And ito naman, evacuation plan. Ayan, evacuation plan means is, kung halimbawa nga sa emergency na, so, alam mo kung saan ang master station, kung saan kayo pupunta or saan gagather ang mga crew sa oras ng sakuna or emergency. Ayan. So, merong exact or specific location para sa mga crew and meron din sa mga passenger. Ayan. Dito naman is 3 phases contingency plan or Code Bravo, FAR, Master, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Ayan, so ano na yan, sa mga officer or sa mga yung mga nagkakandak ng mga firefighting, mga ganyan, yung mga master station, abandoned ship, mga personnel, mga ganyan. So sila nakakaalam niyan kung anong ibig sabihin yan. So tayo merong kunting idea lang. So ayan, bakit meron ditong tinatawag na exit? Bakit nilalagyan dito sa baba? Dito sa may bandang sahig banda na ganyang sign. So yung purpose din guys is halimbawa pag may sunog or may sunog dito sa room. So gagawin mo kasi yung usok is meron siyang level yung usok kung hanggang saan lang siya. Hindi siya makakaabot sa floor. So meron siyang meters kung hanggang saan. Siguro mga nasa 2 or 3, mga ganyan yung space niya sa sahig bago umabot hindi siya abot sa sahig ang usok. So, kailangan mong gumapang pag halimbawa sa emergency ka. So, kung hindi mo na kayang i-fire extinguisher ang isang apoy or mausok na, hindi mo na makita. So, dadapa ka or gagapang ka papunta sa exit. Halimbawa, doon ka sa may dulo banda. So, merong sign doon. Simula doon, dadapa ka, gagapang ka papunta dito hanggang papunta sa exit. Ayan yung magiging guide mo papuntang pintuan. So, ayan. So, parang ituturo sa'yo kung saan ang labasan or saan ang pintuan. So, ayan. Lalabas ka dyan. Dito ka dadaan. Kung doon ka rin galing, so, ayan. Susundin mo rin itong mga sign. Okay? Pag doon naman sa kabila, susundin mo rin yung sign doon. Tapos gagapag ka papunta dito. Hanggang makapa mo na yung pintuan. So, bubuksan mo. Pero, iaanihin mo muna. Kakapain mo muna yung pinto kung mainit. Papasok ka ba? Ibig sabihin is, may apoy nga dun sa labas. So, ganyan. So, yung gagawin mo guys, kung halimbawa mainit,
mainit siya, huwag mo na siyang buksan kasi alam mo is andun yung apoy na mas marami. Baka pagbukas mo, bubulwak sa'yo ang apoy at masunog ka pa. So, hindi ibig sabihin na exit is, yun na yung exit or yun na yung liligtas sa'yo. So, meron ka pang option dito. So, kung saan ka nagaling kanina, balik ka doon. Then, kung malayo pa naman yung apoy dito, tapos dito may bintana. So, ang gagawin mo is, buksan mo yung bintana, pero i-check mo muna kung meron ding apoy sa labas or delikado or kung open mo siya, check mo maigi. Tapos ayan, kung safe naman, buksan mo na siya. And maghanap ka, itong kortina pwede mo tong gawing bagging or sasabitan. Idugtong-dugtong mo lang yan. Ayan, idugtong mo lahat yan. Tanggalin mo yung kortina. Tanggalin mo yan. Tapos idugtong-dugtong mo yan. Tapos itali mo dito sa may bintana. Tapos iwagayway mo na doon sa baba yung mga itong sobra. Tapos ito na yung magiging lambitin mo or magiging lubid or ito yung liligtas sa'yo sa kunanan mo if ever na may mangyaring masama dun sa mga building or kung saan man kayong, kung sa bahay man kayo. Okay? So yung mga kortina lang yung gawin mo or yung mga kumot, ayan, mga towel na mahahaba, itali mo ng maigi, yung secure na nakatali ng maayos para hindi ka rin mahulog or hindi ka rin madisgrasya. Okay? So yun dito ka mag-aano. Tapos lalambitin ka lang dito hanggang bababa. Tapos ayan, meron na yan paniguradong rescue doon sa baba ng building or sa bahay nyo. Okay? Pero yung talaga yung number 1 guys is, pinaka number 1 yung gagawin is, huwag muna kayo magpanik. Kung medyo maliit pa naman yung apoy, huwag kayong magpanik. Tsaka huwag kayong matakot. Huwag kayong kabahan. Okay? Unang gawin nyo is, tumawag kayo kung kaya pang abutin ng cellphone or yung telephone. Magtawag na kayo sa 911 or sa emergency number kung saan man kayong lupalop ng mundo or ng lugar. Okay? Meron yung kanya-kanyang emergency hotline. And then, next mong gagawin, pag tumawag ka sa emergency hotline, gawin mo is kung kaya pang anuhin ng fire extinguisher. So, kukunin mo lang to, hihilahin mo lang yan, kukunin mo tong lock. Ayan, kukunin mo yung lock. Tanggalin mo muna to, tanggalin mo tong yellow na naka-sealed, tapos tanggalin mo tong lock. Then, yung nozzle, hindi ko siya pwedeng, guys, i-demo kasi nga, bawal. Okay, kasi nga, andito lang yan sa training center. So, ayun, dito ka lang hahawak, tapos yung nozzle, wag kang hahawak sa host ng nozzle or sa kanyang parang hose na yan or hose talaga yan. Huwag mo hawakan, merong specific na pwedeng hawakan ang nozzle sa unahan mismo ng nozzle. Ito siya. Dito ka banda humawak, hindi dito kasi may tendency na mainit or mapasok ka ng ganyang klaseng fire extinguisher, lalo yung mga matatapang fire extinguisher. Okay? So, yun lang. Kung saan ang location ng usok, medyo malayo ka lang konti. Nasa mga 5 meters or 3 meters ka lang ng apoy. So, halimbawa dito ka. So, mga ganyan lang. Tapos, yung pag fire extinguisher is, anuhin mo lang yung pataas, hindi pababa. So, natawag doon is, yung pagpalabas, charing. Baka mamaya ibang palabas yung gagawin niyo. Gago! Okay. Yung ipapress nyo lang siya. So, kung saan nalabas ang water or yung foam, o yan, or yung fog ng fire extinguisher para matakpan ang apoy. Okay? Para mapuna agad ang apoy kung maliit pa lang siya. Kung kaya pag-isa, pero kung ang lapad na ng apoy at saka hindi na kaya ng fire extinguisher, hindi na kaya yun guys. Okay? Pero kung hanggat kaya, na para hindi ka lang mausukan or ma-suffocate sa usok. So, gawin mo yon kung safe ka. Pero kung hindi mo na kayang gawin yon, so, huwag mo nang i-risk yung sarili guys, okay? Isipin mo na is yung iyong kaligtasan, okay? Ayan, tsaka kung halimbawa may mga kasama ka, so turuan nyo sila na huwag magpanik, ipakita mo sa kanila, be a leader. Ayan, ano nga guys, number 1 din yun is be a leader kung halimbawa may mga sakuna. Kasi nga, halimbawa, sasabihin mo sa kanila na magpapanik na sila, ang gulo-gulo, so pati ikaw, nag-worry ka na rin. So ikaw, ipakita mo sa kanila na hindi ka nag-worry, hindi ka nagpapanik. So advisean mo sila, sabihin mo sa kanila, mapapakalma mo sila, okay? Na huwag magpanik, ganito, gagawa tayo ng paraan para makaligtas tayo dito. Imbis na mag-ingay, o imbis na magpanik, imbis na kabahan, kasi dahil dyan sa ginagawa nyo, mamamatay tayong pare-pareho. Okay, ganun. So, takot yan sila mamatay. So, sabihin mo yung ganun. Charot. Sabihin mo kung gusto nyo mamatay, sige, bahala kayo dyan. Charot. Bahala kayo magpanik. Para ako, kung gusto nyo mabuhay kasama ako, eto gagawin natin. Ganun lang, guys. Okay. At yun, guys, sana may napulot kayong may natutunan kayo sa akin na pag-iikot dito dahil early ako. So, ayaw masayang yung oras ko dito. So, at least nabigyan ko kayo ng kunting kaalaman kung halimbawa nasa emergency situation tayo. Okay? Bye guys! At kung bago ka pa lang sa aking channel or sa aking Facebook account, huwag mong kalimutang mag-follow, mag-like and shares. Ayan. Thank you so much guys for listening and thank you for watching. Bye!